Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, since nag-viral nga yung ka-ob-oban daw, di ba? Galit na galit yung taong bayan, na ginawa pagkakalat ni Senator Robin Padilla doon sa Senate par. Di ba? Yung dinala niya yung audio is, tingnan natin to par. Viral din to, 400,000 views from Attorney Claire Castro, Yung, I think, ito yung rebuttals niya doon or parang sinabun niya din, di ba? Or sinupalpal niya yung mga ni Senator Robin dito. So, tingnan natin par kung paano sinabun ni Attorney Claire si Robin sa part na to, So, ang video to is mula kay Attorney Claire Castro. So, meron to pamagat na baka ikahiya ni Senator Robin ang fake audio clip na ipinahid kay si Claire. Hanep. 400,000 views. So, courtesy din sa Bilyonaryo News Channel pala. So, bago natin simulan, Attorney Claire Castro, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, panoorin na natin to. Again, ang pamagat ng video ito, baka ikahiya ni Senator Robin ang fake audio clip na ipinahid kay si Claire. Actually, napahiya na nga siya, Hindi siya baka. Napahiya na talaga. So, Attorney Claire Castro, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Isang audio at video recording ang ipinakita ni Senador Robin Padilla ng umano'y troll army ng gobyerno. Bida raw dito si Undersecretary Start zero. Bida, Parang dinala mo sa showbiz, Si Attorney Claire Castro, Senator Robin, Bida daw, Bida sa pelikula. Isang audio at video recording ang ipinakita ni Senador Robin Padilla ng umano'y troll army ng gobyerno. Bida raw dito si Undersecretary Claire Castro at ang Pangulo mismo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Ginagawa naman po namin lahat yung script na pino-forward sa amin Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak Lumabas na voice recording. Tila nasaway si Senator Robin Padilla sa inilabas nitong di umano'y voice recording ni Palace Press Officer Claire Castro na may kausap na vloggers. Doon sinasabi raw ni Castro na tila palpak ang mga vlogger na nakuha ng kausap niya. Hiniling ni Padilla na makapagbigay linaw dito ang Presidential Communications Office, lalo na Anak ng Tokwa, di ba? Alam niya na nga na fake yun. Alam niya na nga na AI yun. Hinihiling niya pa. Nabigyang linaw. Anak ng Tokwa. Ikaw, since high officials ka nga ng bansa, dapat hindi mo na dinala sana sa Senate yung mga ganyang bagay. Kasi nagmumukha ka talagang di ba? Ewan ko. Actually, sa comment par, sinisisi din nila yung mga researcher daw ni Senator Robin, bakit pa umabot sa ganyan, 'di ba? Na alam nyo naman na. Yun, nasermonan patuloy siya ni Tito Sen na sana dinala mo sa NBI muna yan, anak ng Topa. Dala-dala ka ng ganyang evidence, kuno, na kaduda-duda din. 'Di ba? Kaya nga siguro yung yung AI video na gumagamit ng pulburon si PBBM. Hindi dinala yun ng mga senador agad diyan sa Senate kasi duda din sila na AI yan or magdadalawang isip din sila ba. Tapos ito talaga naglakas loob talaga par. Dinala talaga sa Senate Ay nako. sinabi nilang wala raw silang troll army. Pero iminungkahi ni Senate President Tito Soto na imbis na manghula, lalo na't hindi sigurado si Padilla kung kanino ang boses ng mga ito, dalhin na lang daw ito sa NBI para maimbestigahan. Tama. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito, Popo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Totoo. Sino yung nagsasabing nila? Number one, ang unang nagsasabing nila, yung pinag-ugatan talaga niyan, na boses ni si Claire yan. Yung nag-upload. Sino yung nag-upload? Dapat hinanap nyo muna kung sino yung nag-upload. Diba? Second, sino yung nagdala ng video na yan sa'yo? Diba? Dapat ni-research mo yan kung sino yan. Sinong nag-upload, sinong nagdala ng mga video na yan sa'yo, at sino yung mga staff mo na yan na tinanggap yung video na yan, tapos pinakilala pa sa'yo. Like, hindi ka ba nila inadvisean na Senator, parang video daw to ni si Claire. Pero hindi kami sure kung si si Claire talaga yan kasi based sa mga narinig namin sa video, ganyan. Kahit ikaw, pakinggan mo nga yung boses, convince ka ba? And I know for sure hindi convince si Senator Robin Padilla na si Claire yan. Kasi nga, nagtatanong siya, do you think, sir, sino ba yung narinig nyo sa video?
as a recording. Diba? Kaya nga tinanong, sinagot ni Tito Soto, dapat dinala mo muna sa ano yan para malaman mo kung sino talaga. Ma-authenticate talaga. Diba? Buti na lang hindi din kayo yung nag-authenticate ano. Kasi baka magaya yan sa ano, sa full front video na pina-authenticate na daw nila. Tapos totoo daw, anak ng toko. Paano naging totoo? Diba? Buti wala kayong ganyang ginawa. Grabe talaga si Senator Robin par. Lamang po ba? Sino po ba ito? Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nang Aray. nagbabanggit tayo ng pangalan, Because I mentioning cannot- the name of Yusek or Atty. Castro. It's a favor for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Ganito rin ang suggestion Tama. ni Senator Loren Legarda na budget sponsor ng PCO sa Senate plenary. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling Malas. splicing ngayon yan. Yes. Madaling So I gamitin. would not say Tama. it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Naninindigan si Legarda na mismong siya raw ang sasaway sa PCO sakaling may troll army nga ang gobyerno, lalo na Ngayon, since maninindigan ka na ikaw mismo sumaway sa PCO, dapat maninindigan ka na sawayin mo rin si Robin. Actually, nag-dare na si Tito Soto, di ba? Parang sinaway niya, pasimpleng pagsaway yun eh. Dapat dinala mo sa ano yan. NBI yan. Di ba? Kung minalas-malas lang to, ano to ng, ewan ko lang par. Di ko ma-imagine din kung ano yung sasabihin ni late Miriam Defensor dito if ever siya yung naka-encounter sa ganyan. Fake video ni, fake recording ni Robin. bakit ang fake news ngayon. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Matapos ang recording, sinunda naman ito ni Padilla ng Di ba? Narinig nyo yun? Tumawa yung taong bayan. Di ba? Kasi ang pinakita ni Senator Robin kasi, yung part lang na yan, na ito, sinabi namin ni PBBM na meron daw kayong troll army. Di ba? Tapos may paano pa, pirate-hirit pa na, pwede bang i-joke yun? Pero kita nyo naman, di ba? Malinaw naman na sarcastic lang yung dating. Kaya nga tumawa yung mga tao ng malakas. Bakit sila tumawa? Kasi sinasarcastic lang. Diba? Sinasarcastic lang ni PBBM yung mga haters niya, yung mga trolls ng kalaban sa kanya. Diba? Meaning, possible, yung mga tumawa dyan, yun yung mga solid supporter ni PBBM. Na meron kayong mga trolls, meron din ako mga trolls. Yun nga lang, mga solid supporter ko. Diba? Mga open-minded kung mag-isip. Hindi toxic. Parang ganyan ba? Diba? Nililiteral nila. Subukan yung iliteral. Literalin natin yung pinagsasabi ni FPRD nung eleksyon na itutumba niya yung ibang senador para pumasok yung senador niya. Kasi binabanat nyo rin yun na joke yun eh. Huwag kayong ganyan. Kapag sa inyo, joke. Pero kapag against sa inyo, bawal mag-joke. Anak ng tinapao. Mas worse pa nga yung mga joke nyo eh. Yun talaga yung hindi pwede na joke. sa namang di umano'y video ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang election campaign na nagsabing nag-hire siya ng troll army. Agarang nag-react dito si SP Soto. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari, Diba? sa sariling troll. But I Diba? assure you that because I know it for a fact. Nilinaw ni Padilla na ang punto lang niya ay kung ang gobyerno umano ay gumagawa ng fake news, paano pa raw ang hindi taga-gobyerno? Kaya naman, bilang chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, isinusulong ni Padilla ang isang panukalang Anti-Troll Farm Act para labanan ng mga troll army na nagpapakalat ng fake news. Pilit naman ni SP Soto, suportahan ang panukala niyang Anti-False Content and Anti-Fake News Act dahil matagal na raw siyang biktima ng fake news mula nang magsimula siya sa karera bilang senador. Nagpahayag ng suporta ang PCO at Siligarda sa mga panukalang ito sa gitna ng laban kontra fake news ngayon. Para sa agenda, Hannah Chia, Billionaire News Channel. Diba? Sobrang linaw yon. Ay nako. Pero maganda yun na dapat ipalaman na lang yung ano ni Senator Robin sa law na ni Tito Soto. At para sagutin itong kabi-kabilang issue, makakausap natin ngayon si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi sa Ito inyo, na pare, Yusek Castro. ito na. Magandang gabi. So pakinggan, ito na yung rebuttal ng ating Yusek. Tingnan natin kung paano niya laruin itong number 1 senator Dito obra di ba? I mean si Senator Robin, di talaga obra dito kay Claire Castro par.
kayo, Corina, at lahat ng nanonood sa inyong programa. Thank you for your time. Una po, itong audio clip ninyo daw at umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una muna na, boses po ba ninyo ang naroon sa ipinresinta ni Senator Robin Padilla? Halatang hindi. Definitely, yung binigay niya na detalye doon, fake news yun. So, siya na nagsusulong ng anti-troll farm na gumagawa ng fake news, dapat siya mismo ang maging modelo. Hindi siya dapat maging kasangkapan sa pagpapalap. Oo. Diba? So, paano yan? If ever, it-take serious ni Atty. Claire Castro yan. Diba kasi dinala mo yun sa Senate eh. Eh, syempre, mababahiran yung pangalan niya. Pero I think sa mga DDS lang, diba? Sa mga DDS lang siya mababahiran ng kasamaan. I mean, yung pangalan ni Atty. Claire. Sa mata lang ng DDS siya mababahiran. Kasi syempre sa mga tunay naman, especially yung sumusuporta sa admin, is hindi naman sila naniwala talaga doon. Diba? Kasi sobrang labo talaga. Pero if ever, seryosohin ni Atty. Claire Castro yan. Na, halimbawa, gawin niyang na, fake news ako ng #1 senator. So, meaning, kung maipasa ni Senador Robin Padilla, yung isinusulong niya, nag-aabang si Atty. Claire Castro doon. Diba? Sige, ma-avail ko nga yung isinusulong mo na balas. Gamitin ko nga yan laban sa'yo. Diba? Kasi fake news mo rin ako eh. Diba? Dalihin mo ba naman yan doon sa Senate? May pasabi-sabi pa na hindi niya daw inaatake si Atty. Claire. Pero ano bang labas niyan nung kumalat yung video na yan, grabe na yung galit ng mga DDS kay Atty. Claire. Diba? Grabe na yung panghusga sa pagkatao niya. So literal na nasira si Atty. Claire yan. Diyan. So meaning, kayo, ayaw nyong masira kayo, pero okay lang sa inyo na masira itong mga tao na to. Dahil lang sa parang pinupulot mo lang, hindi mo man lang dinoble check. Nagesyo, dito totoo ha. Wag ganon. So unang-una sinabi nila. So dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya na yan daw di umano ay audio clip na nandoon ako. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita dyan. Dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Pangalawa, sino ba yung source niya? Hindi ba dapat na veto bago yan nilabas sa Senado? So doon pa lang dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. Meaning, pinapalabas ni Atty. Claire Castro dito na yung #1 senator natin, hindi siya responsable din sa mga actions niya. Like Senator Marcoleta. Diba? Dinadala niya na lang si Gutesa doon without checking kung totoo ba yung notary na yon bago man lang nag-proceed. Diba? Kumbaga hindi nag-iingat ba? Actually, okay lang naman yan kung hindi kayo nag-iingat tapos kayo lang. Diba? Kayo lang pag-usapan nyo yan doon. Wait, ito fake to ha. Dalhin nyo yan sa inuman nyo. Pero wag nyo dadalhin sa Senate. Wag nyo ipapakita sa taong bayan nang hindi kayo sure. Diba? Ganyan. Pinapakita nyo sa taong bayan na kesyo, si Gutesa, meron siyang statement. Diba? Tapos ang ending, fake pala yung notary. Tapos ngayon, biglang kakambyo. Ako pa ngayon yung malilintikan dito. Nagtiwala lang naman ako kay Gutesa, anak ng toko. Ikaw talaga yung malilintikan siya. Ikaw nagdala Same kay Senator Robin. Ano yung gagawin niyang excuse? Kaya kung dinala yan doon para ma-double check, ma-check. Actually, hindi nyo na kailangang dalhin sa Senate yan Kasi may power naman kayo para i-double check yan. Kung sasabihin nyo, dalhin nyo yan sa NBI, mapapriority kayo or mapaprioritize kayo. Sobrang bilis lang yan. Diba? Sabihan nyo dun sa NBI, sir, pwedeng paki-rush nito. Paki-authenticate nga nito kung totoo bang si Atty. Claire Castro to. O tapos agad. Diba? Hindi yung dadalhin nyo sa Senate. Tapos anak ng toko magtatanong, sa tingin nyo, sino yung nagsasalita? Anak ng toko. Senador, nagdadala ng dun sa Senate. Tapos, Diyos ko. Pwera na lang kung iba yung gusto mangyari. Di ba? Yun nga, mabahidan yung USEC. Kasi, syempre, si USEC Claire Castro, sobrang nahihirapan na silang pigilan Unstoppable yung mga banat Di ba? Pinagsasabay din kasi ni Atty. Claire Castro yung lahat ng kalaban niya. Like, tinamaan talaga lahat.
So you're confident na kapag ito po ay ipinresinta sa NBI for, I don't know, audio imprint, sabi po ni SP Soto, na hindi, nalalabas po ito is spliced lamang. Hindi siya spliced, hindi ako yun. Okay. Spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko, so baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm? Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung nasabi po yan ni SP Tito na dyan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sino man. Ang mga tumutulong at sumusuporta talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So isusunod-sunod ko na po, ano po, hindi sila magkakarelasyon. Yan nga, parang na-misinterpret pa. Yeah. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung mga original or mga loyal supporter talaga, mga solid supporter, pinaplug kasi nila as troll. Diba? Pero yun nga, parang sinasarcastic lang ba? Para sa akin lang naman yun. Mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman, isiniwalat po ang dahilan kung bakit daw siya tanggal sa pwesto. Kasi po daw, tinanggihan daw niya yung alok ng Pangulo na 1 billion pesos para siya'y tumakbo sa Davao. Wala pong katotohanan. Kasi nungalingan. So ito po ay kailangan niyang patunayan kung sakali. Dahil salita lamang po ito. Opo, patunayan. Tama. Salita lang talaga, par. Tapos, napapansin niya, ito yung napapansin ko ngayon parang yung pattern nila ngayon, based lang naman sa naano ko, parang pilit talaga nilang nilalakyan yung issue ni PBBM para nga naman matabunan yung mga issues nila. Kasi si VP Sara, di ba, ang pinakatumatak talaga kay VP Sara, 125 million 11 days confidential funds. Napapansin nyo, lahat yung mga binabato nila kay PBM, kay admin, 1 billion, 1 billion, 1 billion. Kay Zaldico, 100 billion. Papansin nyo ba yan? Bakit sobrang tinaasan? Billion. Diba? Para syempre, magmukhang maliit yung ninakaw nila. Actually, ngayon, yung comment nga ng mga DDS niyan, sobrang iniiyak kanila yung 125 million ni VP Sara. Pero sa kanila 1 billion. Billion, tahimik lang. So meaning, tanggap na nila na okay lang naman kay VP Sara. 125 million lang naman. Diba? So nilalang lang nila yung 125 million. So meaning, okay lang mandekwat si VP Sara ng 125 million basta hindi lumagpas ng 1 billion. Kagaya ng mga kalaban nila. Ganun ba yun? Iba din. Ibang iba. Dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ang Pangulo. Hindi po yan totoo. Okay. Kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. Kaya nga tanong ko kanina sa press briefing, handa ba ang Pilipinas sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Napaka uncalled for, or it is not really acceptable for a vice president to anticipate the resignation or removal of the president from his position. Lalo na sila pa yung nananawagan na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Makikita nyo kung ano ba talaga yung pinaplano nila. Kasi nga sa isip na nila handang-handa sila. So alam na natin, itong political destabilization, yan po talaga yung balak nila. So you think it is part of destabilization? She qualified na kaya lang daw po niya nasabi yun kasi siya nga naman ang next in line as VP. Pero siya po yung nananawagan na bumaba ang Pangulo. Tama. Pinapanawagan niya pa nga na di ba? Ay, hindi siya pinapanawagan. Sinabi niya pa nga, di ba, na siya yung designated survivor. Medyo mas nga yun kasi designated survivor ng toko. So anong iisipin ng karamihan? Nakakapagdulot po ito ng uncertainty, crisis sa bansa natin. Hindi magandang pinapakita na ang Vice Presidente ay handang palitan agad ng Pangulo kahit wala pa sa oras. Finally po, yung latest video ni Zaldico na sabi po'y panghuli na talaga. Kung saan idinawit na po ang buong Marcos family kasi kasama na ngayon po si First Lady Lisa. Unang-una, sabi nga po natin, nahirap pong sagutin agad lahat yan. Lahat po yan pinasinungalingan na. Pero tuwing mapapasinungalingan po natin at nakikita mga inconsistencies sa mga sinasabi niya, maliban sa kanyang hairstyles, paiba-iba ang kanyang hairdo, paiba-iba ang kanyang itsura. Yan din binabanatan kasi nila yung itsura ni Zaldico dyan na parang bakit ganyan daw, bakit nag-iba yung mukha, tapos nung una parang kakaiba naman, tapos yung dito daw yung sa damit niya, yung itim niya na t-shirt sa ilalim, same yung forma, di ba? Hindi man lang nabago. Tapos biglang nag-iba din yung mukha niya dyan.
Di din natin maintindihan ano. Ganun din pa iba-ibang kanyang kwento. So kapag natapos niya na po talaga yan, saka po natin titignan at paano natin mapapasinungalingan lahat. Pero sa ngayon po, in general, lahat po yan ay kasinungalingan. At desidido po talaga si Pangulong BBM na siya po ay mapabalik dito sa Pilipinas. Opo. Kasi yun naman din po ang pangako ng Pangulo sa taong bayan. Lahat na maaaring sangkot ay dapat na managot. Una po, kahit po sinabi natin na may kaso naman po si Saldico, hindi naman po lahat yan agad na guilty. Ang magkakapagsabi lang po yan ay korte. Pero still, sa mga evidence na naisasabit ngayon, kaya po ito na isang basta sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, ay may ano pa nga may due process pa. Na maaadi sila ay dapat na makasuhan. So, sa korte na naman po nila harapin at papatunayan nila kung sila ay guilty o hindi. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po. Grabe, paldo si Attorney Claire Castro dito. Ewan ko kung monetize ba tong video na to kasi from Billionario, di ba? Channel, tapos nasa channel niya 400,000 views. Solid paldo. So anyways, that's it. So again, ang video to is mula kay Attorney Claire Castro, also courtesy na rin sa Billionario News Channel. So syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin ng Pilipino IC, like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, para grabe pala yun ano. So ngayon, sinagot ni Attorney Claire. Actually, ang pinaka nagustuhan ko sa part na to, nung sinabi niya na yung ginagawa ni Senator Robin sa akin is fake news yan. Diba? Kasi dinala niya yan sa Senate eh. Kahit anong paliwanag niya dyan par, dinala mo yan sa Senate eh. Diba? Of course, nabatikos na si Attorney Claire Castro dahil dyan. Eh, mga didis nyo pa naman, parang mga piranha yan. Na piranha na parang sobrang gigil talaga, 'di ba? Makakuha ng yung parang kasi sila eh, parang kung ano yung ipapakain sa kanila, kain agad. 'Di ba? Paano ko nasabi? Yung fake AI pulveron video. Tinapon lang Parang ginanyan yung fake AI pulveron video ni PBBM mo, kagat agad. Grabe, yung Pangulo, yan ba yung gusto natin? Gumaganyan na Pangulo, impeach na yan, tanggalin na yan, ipakulong na yan. Tapos nung may rebuttal na AI sobrang halata na AI, 'di ba? Pinadaan na sa expert dito sa Pilipinas, pinatingnan na dito sa tinga sobrang magkaiba sa tinga ni PBBM. Pinliwanag na hindi si PBBM 'yon. Bakit may nag-iba ba sa opinion ng mga DDS? Wala naman. Ano yung opinion ng mga DDS? Ganun pa rin. Ay hindi. Totoo yung video na yan. Huwag niyong anuhin kasi pina-authenticate na namin yung video na yan. Kahit anong sabihin nyo, yung ano hindi. Diba? Parang ganyan. So meaning, yung mga supporter nila, parang yun pa yung mga astang troll talaga. Diba? So dito pala, if ever, diba, ma-approve yung yung isusumite ni Senator Robin Padilla, diba? Pwede palang i-avail ni yun, Attorney Claire Castro. Sige, pag na-approve yan, gagamitin ko yan, sasample ko yan sa'yo anak ng tokwa, dapat maging good influence ka, diba? Good model ka dapat, diba? Kasi kahit sa anggulo mo talaga tignan, napaka-reckless, diba? Na ikaw as a senator, may kakayanan ka naman sana na ipa-authenticate yung video na yan. Diba? Bago mo yan dinala dyan sa Senate, hindi mo pa ginawa. Ginawa mo, dinala mo sa Senate kahit sobrang naman, tagilid naman talaga. Tapos nung dinala mo sa Senate, nagtanong ka pa kung sino yan, anak ng toko. Anak ng toko talaga. Nagtanong do you think, Mr. President, sino yan? Patawa. Sobrang nagpapatawa talaga. Nagkakatawa talaga. Ang lakas makatanga di ba? Kala natin kung yung expose, di ba? Tapos ganun lang pala yung ending. Buti na lang talaga, sports lang si Attorney Claire Castro dito. I think nasanay na rin kasi siya sa mga banat ng DDS sa kanya. And then yun nga, parang on my side kasi, parang ang rare, di ba, na mag-hire si Attorney Claire ng trolls. Di ba? Mag-hire ng mga ibang vlogger pa kasi, si Attorney Claire nga lang, di ba? Sobrang nahirapan na yung karamihan ng vlogger ng kabila.
Pinagsabay-sabay ba naman, di ba? Hindi naman umubra, di ba? Lahat ng binabato nila, binabalik lang. Actually, sobrang konti nga lang ng paliwanag eh. Pero yun na yun, di ba? Tapos agad. Kaya gigil sila kay Attorney Claire Castro. Kasi yun nga. Tapos ngayon, bubutasan nyo siya. Gamit yung mga AI na recording with audio, anak ng tokwa naman, 2025, no? What the heck talaga? So, anyways, yun lang muna. So, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, ano yung masasabi nyo dito sa top 1 senator sa part na to? Diba? Is it L or W? Comment down below. So, again, that's it. Attorney Claire Castro, Bilyonaryo News Channel. Courtesy din sa kanila. Tapos, syempre, Philippine Noisy. So, like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is out.